So, yun, okay. Hi guys. So, update lang tayo ulit sa market. So, kung ano yung nangyari sa market, no? So, let's start on BTC. So, let's have an technical analysis tapos check tayo sa news kung bakit nagkaroon ng dump and pump. Pero ngayon, kung mapapansin nyo sa structure ng BTC, so nakabuo siya ng inverse per value gap. So, after nitong per value gap na to, so nag-close tong candle na to above dun sa per value gap. So, ibig sabihin, nagkaroon ng inverse per value gap dito. So, ngayon, ang tinitignan natin dito, kung babalik yan dito sa taas, nung above nung per value gap. Kasi, di ba ganun yun, once na na-break, babalik yan, magkakaroon ng retrace yan, tapos saka ulit lilipad. So, ngayon, check natin kung matutuloy itong inverse per value gap kasi this is a pattern lang naman. So kung matutuloy, so mas maganda kasi lilipad talaga to once na magkaroon ng inverse per value gap. Gaya nito. So ito, 'di ba, dito nagkaroon tayo ng inverse per value gap dito. So yan. So nagkaroon ng dito ng inverse per value gap dito, ito. So yan. Itong candle na to, nagkaroon tayo ng inverse per value gap diyan. So, ngayon, kaya lumipad yung market. So, after ng rejection dito, sa part na to, so, lumipad siya. So, ngayon, nagkaroon ulit tayo ng per value gap dito. So, ang inaano natin dito, kung sabi ko kanina, kung magko-close yan above ng per value gap, so, magkakaroon tayo ng inverse per value gap. So, ngayon, ang mangyari dyan, possible, mag-change nung character, magkaroon ng momentum yung buyers dito. So, possible tumaas yung market. So, we'll see, no, kung ano yung magiging galaw ng market dito. So, pero currently, market is below nung per value gap. So, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. Pero kung mapapansin nyo, itong key level na to na 119,400, so rejected. So nag-close yung candle na rejected tong key level na to. So ngayon, ang i-check natin kung magkakaroon tayo ng momentum ng buyers. So kung hindi may pupush ng buyers yan, possible bumalik yan dun sa mga key levels natin. So ano ba yung mga key levels natin? Yung mga naging break-up structure natin. So, yun yung mga possible balikan ng market. So, that's for the BTC. So, ngayon, check natin kung ano yung pwedeng mangyari din kay ETH. So, currently, ETH. So, yan. Kung mapapansin nyo, ETH. So, na-break niya yung so, actually, hindi pa na-break eh. So, nagkaroon tayo ng close dito, kakapalit lang ng candle eh, 12:04 pa lang. So, nagkaroon ng close candle dito, ay nag-close yung candle dito inside nung key level natin or resistance natin. So, kung mapapansin nyo, ang ganda nitong support and resistance natin. So, after umangat dito, so, nagkaroon ng retest, umangat, nakuha tong resistance. So, after i-reject yung resistance, bumaba ulit dito. So, after i-reject yung support ulit, bumangat ulit sa resistance. So, after rejection ulit sa dito sa sa resistance, bumalik ulit sa support. So, after sa support, bumalik na ngayon ulit sa resistance. So, ngayon, kung titignan natin dito, so, check natin kung magkakaroon ng breakout. Pero kung titignan nyo, ang lakas ng buyers dito. So, from dito sa support, so, ang taas nung volume. So, ang lakas nung rally nung mga buyers dito. So, kaya na-push nila pataas yung market. So, dito nakasabay tayo kanina. So, medyo maganda. Pero mababa lang naman. Mababang margin lang. Pero naka 100% tayo dito. So, maganda yung inano natin. Pero nag-close tayo dito kasi malapit na siya dun sa resistance. So,
Kaya nag-close ako kasi ang possible na scenario doon, pwede kasing pwedeng i-reject niya ulit yung resistance tapos bumalik ulit dito sa support kasi ang lakas nung support and resistance natin after matouch, bumabalik ka agad doon sa kabilang key level. So, yun, currently market dito is 4,353. So, nagkaroon na ng kung titignan natin dito sa 1 day, so ang key level natin dito na possible kunin ni ETH is itong 49. So, ito yung key level natin dito. I know, hindi 49. So, hindi lang siya nakatapat. So, 48. So, 48. So, ayun yung possible na kunin niya kung basagin niya tong key level natin dito. So, ito, yung 41, diba? Ito yon. So, possible, basagin niya na yan. Kung magkuklose yan, dyan, sa 1 month time frame tayo, So, kung magkuklose yan dyan, so, we'll see, no? Kung ano yung gagawin ni ETH dito. Pero dito sa lower time frame, so, medyo malikot yung market dito. Sa 1 hour time frame. So, after ng rejection, so, ito yung nagiging support and resistance natin. So, ito, kung magkuklose yan dyan, so, possible, dire-diretso yung momentum niyan sa taas. So, kunin niya na yung 48. So, check natin, no, kung yung magiging result nitong, result nitong CPI natin bukas. So, ito yung inaabangan din natin. Sabi nga natin, once na mababa yung maging result, so, possible, dire-diretso yung momentum. Pero once na mas mataas dun sa actual and forecasted, so negative for the market. So kapag ganyan, mas maganda, wag muna kaagad sumabay. So check lang muna kung ano yung magiging galaw ng market. So lagi ko sinasabi sa Telegram na dapat laging confirm yung pasok. Pero kung hindi ka man nakapasok dito, for example, kung hindi ka nakapasok sa isa or hindi ka nakasabay sa isa, tapos biglang umangat, so look for the short. So laging look for the short. Hanap ka ng key level na i-reject niya. So once na ma-reject yung key level na yon, so pwede tayong sumabay pababa doon. So possible kasi kung rejected yon, possible bumalik pababa. So ayun yung antayin natin, no. So yun lang naman ang update natin sa technical analysis. And then bukas CPI 8:30 PM. So, check natin. Possible, magpapagalo ng market to. So, sa news, so, marami tayong good news dito. So, yon ito. Coin.telegram tayo. So, yon Jeff Bezos. So, Blue Origin now takes BTC and other cryptos for space flight. So, ito, meron din. Nakamoto CEO, si David Bailey says, he will buy a Bitcoin 1 billion worth $1 billion worth of BTC tomorrow. So check natin kung lilipad ang market. Tapos yun, losses from CEX hacks could exceed 3.7 billion in the next 5 years. So ano pa ba yung mga yung mga news na pwede nating maging reference. Pero kasi kapag dito ka kasi nag-check sa sa Twitter, so kung hindi mo nabasa kaagad yung news, possible kasi ang mangyari diyan, late ka na sa news, lumipad na yung market, doon mo pala makikita na may news. So dapat medyo updated ka rin kay Twitter para kapag ka-post nung so, pwede mong makita or pwede mong maging reference kung pasok dun sa may system mo. So, yun. So, yun yung sundin mo. So, ito. Trump media filed an amendment S-1 for the Truth Social Bitcoin ETF holding BTC directly with Crypto.com as custodian. So, maganda rin to Good news for the market din yan. So, yun. Ito yung pinaka-inaantay natin Yung
CPI. So, kay Watcher Gurus. So, check tayo dito. So, ito. President Trump says tariffs are making the US strong and rich. So, pinupush talaga ni President Trump na yung tariff or yung rate is mag-cut. So, yun lang naman, no? Kung makikita nyo, maganda yung galaw ng market dito. So, check natin bukas kung ano yung magiging galaw nito. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.